endures forever, even in times of difficulties. Ang kailangan lang naman sa tao, mag-cooperate sa Diyos para yung pag-ibig ng Diyos laging makapanaig at lagi nating madama. Ang buhay, marami mga hirap. One is not always young or strong or healthy. Hindi naman laging malakas, hindi naman laging bata ang tao. One is not always amply provided with things, with funds, with helpers. Nararanasan ng bawat isa na kung minsan ay dumaan sa kasalatan, maubusan, mawalan ng pera, at kung minsan mapag-isa pa nga at mawalan kahit ng katuwang sa buhay. Ang tao ay pwede magkasakit, pwede maghirap, maging maralita, magdahop. Kaya napakaraming dapat na pag-iingat at paghahanda ang buhay na dapat ay gawin. Kahit ang tao ay parang napakatatag ng kalagayan, maaari pa ring bigla siyang dalawin ng mga paghihirap. Sabi sa Ecclesiastes 9:11, we each have our share of bad luck. The other versions say, kanya-kanya ng nangyayari sa buhay, time and chance happens to all. Ang ating pag-aaral ngayon, marapat na laging sariwain at alalahanin, prepare for times of need. Maghanda para sa mga panahon ng kagipitan. Salamat po, O Diyos, dahil ang pag-ibig niyo hindi nagbabago. At kung kami ay susunod lamang sa inyong mga utos, sa inyong mga pamantayan, laging magiging totoo ang pag-ibig, pag-iingat, at siya mong pagbibigay sa amin ng aming mga kailangan. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga kasalanan, linisin, hugasan ang aming mga puso, at buksan ang aming tainga, mata at isip para maunawa namin ang mensahe niyo sa araw na ito. Huwag maging karagdagan lang sa impormasyon na alam namin, kundi maging hakbang ito ang inyong pagtuturo sa patuloy na pagtatag, pagbabago, at pagunlad ng aming buhay. Kaya nga, Diyos, kayo po ang siyang maging tagapangaral. Gamitin niyo lamang nakasangkapan ng inyong lingkod at ang inyong karunungan magpalaya sa amin, magpalakas, magpagaling. We ask you, Father, to speak from your throne of power and majesty, dispense blessings to your people, lead us unto greater knowledge of you and unto greater security this side of eternity. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. How do you plan and prepare for times of need? Unang-una, plant, magtanim. Literally, plant fruit trees or their equivalents. Pag may itinatanim, may aanihin, sabi nga ng matatanda. So invest in the soil. Genesis 1:11-12, God said, I command the earth to produce all kinds of plants, including fruit trees and grain. Makabuluhan ang pangungusap na ito, na inuutusan ng Diyos ang lupa na magpatubo ng mga halaman na mamumunga. So, kahit wala kang gawin, tutubo ang mga halaman. Dahil iniutos yun ng Diyos. Ang kailangan na lang gawin ng tao, huwag makialam, huwag maging sagabal, o kaya tumulong sa pagtatanim at maging cooperative sa productive endeavor of God. What does it say? Na itinakda ng Diyos na maging masagana ang buhay ng tao, na meron siyang makain, may mga dahon na maliliman, may mga pagkuhanan siya ng kanyang mga pangangailangan. God ordained the soil to produce. Man only has to manage to plant and not to get in the way. Kaya ang sabi sa Exodus 23:10, the Lord said, plant and harvest your crops. Magtanim para umani. In life, do not be overcome and do not be paralyzed by planting and investing fears and worries. Pag lagi kang natakot na malugi, hindi ka na mamumuhunan. Pag natakot ka na baka abutin ng bagyo o salot ang iyong tanim, hindi ka na magtatanim kahit kailan. Pag
Pag lagi kang pinangunahan ng takot, liliit ang iyong mundo at hindi ka mag-i-invest. Ecclesiastes 11:4, if you worry about the weather and don't plant seeds, you won't harvest a crop. Siyempre, you've got to minimize the risks, but you've got to take the risks. Sa mabuting pagpaplano, pag-iisip, ay pinaliliit mo ang panganib na malugi ka. Pero dapat handa ka na sumuong doon sa pamumuhunan, sa pagtatanim, dahil kung puro takot lang malugi ang mangingibabaw sa iyong buhay, hindi ka na magtatanim, yun ang pinakamalaking lugi sa lahat. Psalm 126:6, we cried on the way to plant our seeds, but we will celebrate and shout as we bring in the crops. Nakakaiyak naman daw talaga magtanim. Sabi nga nila, magtanim ay di biro. Unang-una, lalo sa mga panahon ng taggutom, na gusto na ng mga taong kainin sana yung mga butong itatanim, dahil gutom na sila, nakakaiyak talagang tiisin ang gutom at isipin yung mas malayo pa at mas mahabang pangangailangan, at huwag kainin ang mga dapat ay ipunla at itanim. Nakakaiyak yun. Pero nakakatawa naman, nakakapagpasayaw, pagkaanihan na. Mahirap magtanim pero masarap umani. Kaya kung gustong masarapan, mahirapan muna. Yung mga mananatiling salat, kapos, mahirap, yung ang inuuna ay masarapan. Ang kasunod, hirap. Dahil inuuna ang hirap para may kasunod na sarap at ginhawa. Kaya yung mga inuuna ang magbulakbol imbes mag-aral, inuuna ang umabsent kaysa magtrabaho, inuuna ang gumasto sa party kaysa magtipid o mamuhunan, walang kinabukasan ang ganyang mga tao. Ecclesiastes 11:6, plant your seeds early in the morning and keep working in the field until dark. Who knows? Your work might pay off and your seeds might produce. Umagang-umaga pa daw magtanim na at huwag tumigil magtrabaho hanggang dumilim. At sino nga naman nakakabatid? Ang malay mo, pagpalain ang iyong tanim at mamunga ng marami. Hindi ka laging sigurado na mamumunga ang iyong tanim. Pero kung hindi ka magtatanim, merong isang sigurado, kahit kailan wala kang aasahang posibilidad na umani. So plant lots of seeds. 2 Corinthians 9:6, remember this saying, a few seeds make a small harvest, but a lot of seeds make a big harvest. Magtatanim ka rin lang, kung kaya, damihan na, para mas marami ang ani. Ang pagtatanim na yan, mga kapatid, bilang paghahanda sa mga oras ng pangangailangan, ay maaaring literal na pagtatanim ng halaman o pamumuhunan sa iba't ibang paraan. At kasama na dyan, magtanim ng goodwill. Magtanim ng mabuting pakikisama sa kapwa-tao. Magtanim ng pakikipagmabutihan. And in this case, ang bukid na tinataniman mo ay mga puso, mga isip ng tao na tinataniman mo ng mabuti. Invest in hearts and minds. Katulad ni Pablo, nag-invest siya ng mga spiritual seeds sa mga taong inakay niya patungo sa Panginoon. Kaya sabi niya, dapat din siyang umani. 1 Corinthians 9:11, when we told the message to you, it was like planting spiritual seed. So we have the right to accept material things as our harvest from you. Napakadiretso, pero napakatotoo ang katuruan na ito ni Pablo. Sabi niya, tinaniman ko kayo ng mga spiritual na bagay. Nagkaroon kayo ng kaligtasan. Naligtas kayo mula sa judgment. At sa pagtuturo, naligtas din kayo sa mga pag-aalala, sa mga takot, sa mga agam-agam, sa kahinaan ng loob.
Mano ba naman na umani ako sa inyo ng mga material na bagay dahil ang tanim ko naman sa inyo spiritual. Dahil baka naman wala akong harvest sa inyo na spiritual harvest din. Kasi ako yung gifted, di naman kayo. So ang gift nyo ay maghanap buhay kayo at yun naman ang ganti nyo sa akin. Bigyan nyo ako ng mga material kong pangangailangan. Yun ang sabi ni Paul. So this is investment in goodwill. Nagtatanim ka. Kaya nagtatanim ka ng mabuti sa iyong anak, sa iyong kapwa, sa iyong mga kapatid, sa iyong kapitbahay. Dahil mabuti ka. At pangalawa, dahil umaasa ka rin na may ani din yon. Sa pamilya, sa mga kaibigan, sa magkakakilala, merong kontrata na di nasusulat. Anong kontrata yon? Pag tumanggap ka ng tulong mula sa kapwa, pag tumanggap ka ng kabutihan, pag pinag-aral ka ng ate mo, itinaguyod ka ng magulang mo, tinulungan ka ng kapitbahay mo, kontrata yon na ikaw man ay tutulong din, magsusukli, magbibigay, pagkaya mo na. It is an unwritten contract by which society and civilizations survive. Kaya walang kwenta yung mga tao na matapos palakihin ng magulang, tatalikodan na lang ang magulang, bahala ka na magulang, matanda ka na, bahala ka sa buhay mo. Hindi nila tinutupad yung unwritten contract. The unwritten contract is, habang bata ka't di mo kaya, aalagaan kita. Pero pag tanda ko't di ko na kaya, ako naman ang aalagaan mo. That is a contract, a covenant. Isang banal na transaksyon na dapat igalang ng lahat ng mga henerasyon. Gumawa ka ng mabuti sa kapitbahay, yung kapitbahay na yun, marapat lang nasuklian ka. Ang galingan natin mga Pilipino dyan sa pagtanaw ng utang na loob, to the point, exaggerated na nga, naalipin ka na buong buhay dahil lang binigyan ka ng piso nung araw. Pero hindi yan nililimot. God has ordained it that way. Be helpful. Isa pa yan ang pagtatanim ng goodwill. Proverbs 3:27 to 28. Do all you can for everyone who deserves your help. Don't tell your neighbor to come back tomorrow if you could help today. So anong sabi? Do all you can to everyone who deserves your help. So help the deserving. Give to the deserving. Because that is justice and that is a sense of reward. That also is a good investment. Ang una mong binibigyan, yung karapat-dapat, hindi laging yung naghihirap at naghihikahos. Kasi kuminsan ang paghihirap at paghihikahos niya, bunga ng katamaran o ng kapabayaan. Proverbs 21:13, if you won't help the poor, don't expect to be heard when you cry for help. So una, help the deserving. Kakambal nun, help the needy. When you help the deserving, you are investing and rewarding goodness. When you help the needy, whether or not that needy is good or bad, you are just giving back to God who gives you good things, whether you are good or bad. Pero hindi laging ang binibigyan lang needy. Yan ang problema din sa ating lipunan. Lagi ang binibigyan ng gobyerno, the needy. Laging ang inaaruga, the needy. Pero hindi napepremyohan yung deserving. Yung magagaling natin mga trabahador, mga scientists, mga inventor, hindi napepremyohan kaya naglalayasan, kumahanap na lamang ng greener pasture abroad. Kasi ang laging inuuna natin, the needy. Yung mga walang ginagawa maghapon, lumalabag sa batas, tumitira sa hindi dapat tirhan, pagkatapos lagi mong tinutulungan, doon nauubos yung buwis na ibinabayad ng middle class o ng working class na siyang dapat ay tumanggap sana ng maraming pagpapala at mapremyohan sila sa kanilang hirap. Bayad ka ng bayad ng buwis, pag magpapagamot ka sa center, wala namang gamot. Wala kang premyo sa pagiging matinong tao. Tapos inuubos sa mga politiko lahat ng pondo para ipamigay sa mga taga-boto nila na hindi nagbabayad ng buwis, lumalabag sa batas, hindi naghahanap buhay o hindi nagsisikap. Kaya paikot-ikot yung cycle of poverty. While it is good to help the needy, don't forget to first help the deserving.
Ganyan din ang mga maraming magulang sa Pilipinas. Ang laging tinutulungan, ang laging inaaruga ay yung mga anak na batugan, mga tamad, mga ayaw magtrabaho, hingi ng pera. At ang laging pinaparusahan, hinihingan, dinadaganan, yung matitinong naghahanap buhay na anak. Again, that is injustice. Because you should do justice, meaning reward the good and punish the bad. At nakakalakihan nila yung next generation na yung mga bata, nakikita nila yung mga tiyo nilang katatamad na sinusuportahan ng mga kapatid, ng mga magulang, nagiging ganun din sila. Sabi, hindi bali ng tamad, di naman pagod. Pero inyong kasabihan yun. Kaya ayaw umunlad ng buhay. Pero maging matulungin tayo sa mga kapuspalad, lalo sobrang bata, sobrang tanda, o sobrang may sakit. Turo yun ng Diyos. Pero yung laki-laki ng katawan, ang lakas-lakas ng katawan, hihingi sa'yo, aba, mali na yun. Proverbs 19:17, caring for the poor is lending to the Lord, and you will be well repaid. So ang lesson dito mga kapatid, you want to prepare for times of need? Work. Kailangan ng tao masipag. Proverbs 6:6-11, you lazy people can learn by watching an ant hill. Ants don't have leaders, but they store up food during harvest season. How long will you lie there doing nothing at all? When you are going to get up, when are you going to get up and stop sleeping? Sleep a little, doze a little, fold your hands and twiddle your thumbs. Suddenly, everything is gone, as though it had been taken by an armed robber. Sayang, dapat sigurong ma-upgrade ang Biblia. At yung equivalent ng mga example na ito ay gawing bagay sa mga new generation. Bihira ng tao kasi nakakakita ng punso ng langgam, yung anthill. Bihirang tao na rin nakakakita ng manok na buo. Kumakita ng mga bata yung manok, puro na lang hita, magkakatabi sa supermarket. Kaya kung minsan yung example, hindi na maintindihan. Pero nung araw na ito'y binabanggit nung unang panahon, intinding-intindi ng nakikinig. Dahil buhay na buhay sila sa kapaligiran ng mga example na to. Pero ang sabi, kung papanoorin yung mga langgam, wala naman silang mga hepe, wala naman silang mga leader, pero lahat sila nagko-cooperate, nagtatrabaho. Kung kailan tag-anihan, doon sila namumulot ng mga grains, mga pagkain, buhat-buhat nila, sometimes 10 times the weight of their own bodies. Tapos iniipon nila sa kanilang mga bahay para pag dumating ang tagulan, na sa kaliitan nila hindi sila pwedeng maglakad sa labas, aanurin sila ng ulan, meron silang pagkain. Sabi, mabuti pa mga langgam, nag-iisip ng ganun. Maraming mga tao, walang ginagawang paghahanda kahit ano, sa pagtanda nila, sa pagkakasakit nila, sa panghihina nila, o sa panahon ng tagsalat. At yan ang isang social cancer sa Pilipinas. Napakakonti ng naghahanda para sa ganon. May konting pera, ipagpe-fiesta, ipagpe-birthday, ipangungutang pa. Pag nagkasakit, walang-wala. Pag enrollment, walang maibayad. Pag namatay, walang pang-ataol. Walang lote. Walang panggastos. Pero ang daming ginasa sa buhay ng mga walang katuturan. Pagkapagsasaya na, iaagaw. Pero pag pag-iimpok para sa pangangailangan, kawawa ang mga matitinong miyembro ng pamilya na siyang tanging bubuhat sa lahat ng matutumba. Siyang magbabayad sa lahat ng gagastusin ng mga walang naipon, walang inimpok, walang ininvest. We punish the productive members of our family whenever those who never produced anything are forever being supported. At yan ang pampabigat sa buhay ng marami kaya hindi umaasenso. Gusto pa mga mamahaling gadgets, mamahaling cellphone. Pag nagkasakit, walang pambili ni Band-Aid. Aasa sa iba. Yung iniipon ng iba, pinagsisikapan at pinagtatrabahuhan, yun ang papapakin ng mga nakapaligid,
lalo't yung nakakaalam na may konti ka na impok. Which brings me to another matter. How do we prepare for times of need? Save. Mag-impok. Sasabihin yung iba, ang liit na nga po ng kita namin, mag-iimpok pa. Yes. Mas maliit ang kita mo, mas dapat ka mag-impok dahil pag nangailangan ka, lalong ikaw ang walang gagastusin. At salaga, yung mayayaman pa mag-iimpok, may pera na nga yun. Pero ang totoo, sila pa yung nag-iimpok. Hindi natin kasalanan kung ipinanganak tayong mahirap. Pero pag ang tagal-tagal na, nananatili ka pang mahirap, may pananagutan ka na doon. Nagko-cooperate ka sa kahirapan. Dapat hindi mo tanggapin, i-reject mo, ayokong manatilig mahirap at gagawa ka ng paraan. Proverbs 6:6-8. You lazy people can learn by watching an anthill. Ants don't have leaders, but they store up food during the harvest season. So binasa lang natin uli. In other words, they store up food during times of plenty. Mga kapatid, ang Diyos mabait sa lahat. Lahat binibigyan ng chance. Yung iba, hindi lang umaasenso kasi pinapalampas nila ang mga magagandang pagkakataon. Ang magandang pagkakataon, hindi laging dumadating yan na bihis at makikilala mong magandang pagkakataon. Kuminsan, hindi halata. Pero ang taong masipag, masikap, nag-iisip, tatanggapin yung magandang challenge, yung magandang hamon, papasukin yung magandang opening, na later on na lang niya malalaman na napakaganda palang open door yun. Lahat may chance. Kumisa, nagka-chance ka na maging tendero sa isang maliit na tindahan, nang umit ka pa, nang upit ka pa, umabsent ka pa, nagbasag ka pa doon, natanggal ka tuloy. Yun pala, yun ang way mo na magkakaroon ng maraming tindahan yung may-ari nun, gagawin kang manager, yayaman ka rin, magiging part owner ka na, pero hindi na yun natuloy dahil sa simula pa lang, bumagsak ka na. Tapos ang haba-haba ng buhay, ang dami mong papalampasin na magagandang chances, may trabaho ka, tatamad-tamad, absent ka, aawayin mo yung boss mo. Tapos ang haba na ng buhay mo, nagtataka ka, bakit wala ka pang break? Ang dami nang nagdaang break. Kasi ang mga break, maliit lang sa simula. Pag pinagyaman mo yan, pag iningatan mo, minahal mo, dun pa lang yan lumalaki. O dun pumupunta sa mas malaking pinto na bubukas sa'yo. Lahat may chance because God is fair to everyone. Pero hindi lahat bukas ang mata para makita yung chance. Hindi lahat nagsisikap. At yung iba, pag binigyan mo ng pagkakataon, nanakawang ka talaga. Pag pinagtiwalaan mo, lolokohin ka talaga. Paano sila aasenso? Seasonal ang lahat ng bagay, pati ang pamumunga ng mga punong kahoy. Mga kapatid, ang tao seasonal din. May panahon na uso ka, malaki ang kita mo. Dapat doon mag-save ka, mag-invest. Hindi ubos-ubos biyaya, bukas na katunganga. Pagka wala na uli, wala na. Nagkaka-chance ang tao, nagkakatrabaho ng maganda. Pero anong ginagawa? Napapalampas ang pagkakataon. So it is important to work and save. Proverbs 21:20, be sensible and store up precious treasures. Don't waste them like a fool. Hindi pag may pera, ubos ng ubos. May magbibigay sa'yo ng pera, uubusin mo na naman sa walang kwenta. Pag may nagbigay sa'yo ng konti, na let's say kapatid mo, tiya mo, whoever, tapos nakitang iniipon mo yun, o nag-i-invest ka, namumuhunan ka ng maliit na paraan, gaganahan yung bibigyan ka pa ng marami. Kasi matino kang tagahawak ng pera. Pero pag binibigyan ka, tilulustay mo, akala niya meron pa, yung pala wala na, huwag kang umasang mabibigyan uli. Nadadala siyempre ang tao. Proverbs 13:11, money wrongly gotten will disappear bit by bit. Money earned little by little will grow and grow. Ano daw yung ill-gotten money? Stolen money is ill-gotten money. Ano ba ang ill-gotten money? Bukod sa stolen, yung not earned, nahingi lang, nakaawaan ka lang,
o hingi ka lang ng hingi, ill-gotten, hindi mo pinagpawisan. Pinagpawisan ng iba, hinihingi mo lang. Sabi, hindi magtatagal ang ganung pera, mawawala din yon. Pero yung pinagsisikapan, deserved mo, nakitain, yun ang nagtatagal. Bakit? Dahil siyempre may malasakit ka, pinaghirapan mo eh. Pero kung naibibigay lang sa'yo, umaasa ka, mabibigyan ka na lang uli, gastos ka na naman ng gastos. Nakakaawa naman yung mga ibang mga pamangkin ko sa touring, sa Facebook. Meron ako huling natanggap, sabi, Tito, pag nakikita ko yung nanay ko na gumagastos, umiinit agad ang ulo ko. Galit na galit sa pera ang nanay ko, walang tigil ng kagagastos, walang kakwenta-kwenta mga binibili. Ang hilig-hilig pang magpautang, tapos lahat hinihingi naman sa akin. Anong gagawin ko sa nanay ko? Sabi niya. Hulaan niyo anong sagot ko. Basahin niyo na lang yung Facebook. Proverbs 13:22, if you obey God, you will have something to leave your grandchildren. If you don't obey God, those who live right will get what you have. Yan, pag tama daw ang pamumuhay, di ka naman magdarahop. May maipapamana ka pa sa kaapu-apuhan. So pag nagdarahop, ibig sabihin merong hindi tama. Maring ikaw tamang-tama, pero yung asawa mo hindi. O ayun, yung anak mo hindi. Nadadamay ka. Pwedeng ganun. Pero laging may hindi tama pag nagdarahop ang tao. Bakit? Hindi ka naman ipinasilang ng Diyos sa mundo para paghirapin eh. Maganda ang plano niya para sa'yo. Inutusan na nga niya ang lupa na mamungay para sa'yo. So kasalanan mo na pagka hindi pa yun natuloy. Kailangan ka mag-cooperate sa Diyos. How do you prepare for times of needs? Make safety nets. Alam niyo yung mga sirkero, yung mga lumilipad sa hangin, nagsasaluhan sila, nagpapaikot-ikot. Sa ilalim nun, may lambat para pag nahulog sila, huwag naman silang mamatay at humampas sila sa simento. Ganun dapat ang buhay, merong safety nets. Na pag nahulog ka, nagkamali, o sabi ng iba, minalas. May sasalo pa sa'yo, hindi lagapak na lagapak talaga. Like an insurance. Mahalaga ang tao may insurance. Proverbs 17:22, 17:12, brother. The prudent see danger and take refuge. But the simple, meaning the foolish, keep going and pay the penalty. Ang matalino daw, nakakakita ng panganib at nagkukubli. Pero yung mga hangal, sige ng sige, kaya sila nasasaktan. In other words, dapat meron kang masisilungan sa panahon ng pangangailangan. A refuge, parang payong. Kahit parang hindi uulan, mabuti nang may dalang payong para pag biglang umulan, hindi ka biglang mabasa. Kesa akala mo hindi uulan, tas uulan, nakihinayang ka sa payong na naiwan mo sa bahay. Dapat ang tao, merong tulad ng sinasabi natin, may mga safety nets. Proverbs 13:22, a good man leaves an inheritance to his children's children. Ambisyon dapat ng magulang, makapag-iwan pa ng ipapamana sa anak at apo. Hindi yung ang lakas-lakas pa, magre-retired na, tapos aasa na agad sa anak. Inalagaan mo yung anak mo ng 10 taon o 7 taon o 15 taon, tapos 70 taon ka nang aasa sa kanya. Sasandaling inalagaan yung bata, tapos buong buhay, nakahaba-haba lang yung buhay, ikaw na yung aalagaan. Parang may kulang doon, may imbalance. Pareho kayong mahihirapan. Ambisyon mo dapat, mga ng ating pagtanda, hanggang sa yung huling hininga, ikaw pa nagbibigay. Kesa ikaw ang binibigyan. Ambisyon lang naman yon. Magandang goal, hindi laging natutupad. Pero pag may ganun ka-ambisyon, hindi ka masyadong mapapalayo doon. Kahit siguro bibigyan ka, konti lang. Kasi may ambisyon ka naman at pinaghandaan mo yon. Importanteng may ganung paghahanda. Ano pa ba ang mga insurance? Bukod sa literal na insurance, raising your children well and providing for them. Yung mahal ka nila.
Hindi yung sa pagtanda mo, nauobliga lang silang bigyan ka pero nakasimangot sila. Kasi natatandaan nilang di mo naman sila minahal. Pinagdamutan mo naman sila noon. At kung ikaw si tatay, iniwan mo pa yung pamilya mo, inabandon mo sila, nagkagutom-gutom, nagkahirap-hirap. Tapos ngayon mayroon na silang mga profesyon at magaganda na buhay. Eto ka ngayon, uubo-ubo, papayat-payat, napupunta sa kanila, papaalaga ka. Matapos mo silang i-abandon ng kay tagal-tagal. Di ba maraming ganyan? So yes, nabibigyan ka rin, naabot-abutan, pero kumisa halos ihagis sa mukha mo. Kasi nga walang pagtingin, walang pagmamahal. Kasi di mo naman sila minahal nun eh. Kaya napakagandang tanim yung kabutihan sa kapwa, lalo sa sarili mong pamilya. At syempre, mabalik tayo sa tunay na literal na insurance policy. Marami mga nagbabanal-banalan, ay masama yung insurance, di ba? Dapat living by faith. Tapos pag may kailangan, heto sister, tulungan mo naman ako. Ay, kainin mo yung faith mo. Faith ka ng faith dyan, tapos ngayon papatulong ka. Hindi ka naghanda, hindi ka nag-ipon, minamasama mo yung mga nag-iipon, nag-i-invest. Tapos ngayon, hingi ka ng hingi ng abuloy. Maraming ganun eh. Merong maling paningin kung anong ibig sabihin ng living by faith. Ibig sabihin sa kanila ng living by faith, walang plano, hindi nag-iisip, at pagka nagkaroon ng kagipitan, lumapit sa mga pwedeng lapitan. Sa kanila, yun ang ibig sabihin ng living by faith. Kung tunay na kayo ay living by faith, pag nagutom kayo, huwag kayong manghingi kahit kanino. Hayaan yung subuan kayo na anghel. Nagkasakit kayo, huwag kayong mangutang ng pampagamot. Hayaan yung gamutin kayo ng mga propetang babangon mula sa kanilang libingan. Kung talagang living by faith kayo, pero kung hihingi rin kayo, aasa, ibahin nyo ang ibig sabihin ng living by faith. Because to live by faith in God is to use the brain that God gave you. Mag-isip, magplano, hindi yung pabaya, tapos aasa ka sa iba, living by faith. Dapat may savings ka. Yung iba minamasama pa pag may savings, wala daw faith sa Diyos yun. Hantayin nyo magkaroon kayong need at tingnan nyo kung anong magagawa ng faith na sinasabi ninyo. Kung hindi kayo mamamalimos, manghihingi sa kapwa. Ang tao dapat gamitin ang utak. Hindi yun ibig sabihin na hindi ka na maka-Diyos. Ang paggamit sa utak ay katapatan sa Diyos na nagbigay nito. Ang pagsasayang ng utak ay isang malaking katiwalian at paglabag sa kalooban ng Diyos dahil siya ang nagbigay ng utak. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay na labag sa matinong pag-iisip dahil lamang iniisip nyo, yun ang tamang gawin ng mga anak ng Diyos. Ang unang dapat gawin ng anak ng Diyos, use whatever is available, and in that case, your brain, use it first before you think of using other things. Ano pa ang mga magagandang mga safety nets? Credit line. Kailangan maganda ang inyong credit record. Minsan, hindi mo naman maiiwasang mangutang, pero magbayad. Magbayad agad. At magkusa na kayo na magbigay ng pabuya, regalo doon sa nagpautang sa inyo. Call it interest if you like. Hindi man masama yon kung kayo ang kusang nagbibigay at hindi naman pinipilit na ibigay nyo. Nehemiah 5:4, we had to borrow money from those in power. But pay for your credit. Psalm 37:21, an evil person borrows and never pays back. Masamang tao daw ang nangungutang tapos hindi nagbabayad. Pag siningil mo, galit pa. You punish those who are good when in the time of your need, they lend you, tapos ngayon sila patong pinaparusahan mo dahil sila tong nag-aalala, baka hindi mabayaran. Sila patong naninimbang at nakikiramdam kung maniningil ba o hindi. Masama yon. Kasi ginagantihan mo ng masama ang gumagawa sa ng mabuti. Always have a good credit line, and it means you are a good payer. Have goodwill. Makipagmabutihan sa mga tao. Kahit sinong tao pa yan. Hindi mo alam kung gugulong ang gulong ng buhay at mapalagay ka sa ilalim at siya na nasa ibabaw at mga ilangan ka kahit ng tulong niya. Proverbs 27:10, don't desert an old friend of your family or visit your relatives when you are in trouble. A friend nearby is better than relatives far away.
Siyempre, iba na nga naman yung kamag-anak, pero lalo kung naninirahan ka sa lugar na wala kang kamag-anak, makipagmabutihan ka sa mga kapitbahay mo. Kasi kung kailangan mo ng tulong, ang layo ng mga kamag-anak mo. Mabuti pa, maganda ang pakisama mo sa mga malalapit. Matutulungan ka nila agad. Proverbs 11:25, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Huwag dalain, huwag inisin, huwag takutin ang matulungin sa buhay nyo. Pag may tumulong sa inyo minsan, sikapin yung huwag naman siya agad ang lapitan sa susunod. Madadala. Pag nakita yung pangalan nyo pa lang na may nagte-text, ayaw nang basahin. Kasi alam na utang na naman ito. Dapat hindi tayo kinakadalaan. Huwag ninyong kalbuhin yung natatalbusan ninyo na puno ng malunggay. Kailangan magtira kayo para tumubo yun uli at makatalbos uli kayo pagdating ng araw. Pero pag araw-araw ninyong pinapak yun, makakalbo na yun, wala na rin kayong makakain. Yung lost goodwill is worse than lost money. Mga kapatid, kung mamimili kayo, ano ang mawawala sa akin sa oras na ito? Pera? O yung goodwill ng mga taong importante at mahalaga sa akin? Hayaan yung pera na lang. Kahit hindi na kayo lumamang sa transaction, pero paghiwalay nyo naman, mahal ka pa rin, gusto ka pa rin ng tao. Panalo ka nun. Hindi yung nakuha mo yung gusto mo. Nanalo ka, nanaig ka sa transaksyon, pero nagalit naman siya sa'yo, nagtampo o tinabangan. Yung panalo mo, sandali lang. Pero sa susunod na marami pang pagkakataon sa buhay, hindi mo na siya pwedeng asahan kasi lumayo na ang loob sa'yo. Kung pipili kayo, mananalo ba ako financially sa usapang ito pero lalayo naman ang loob niya? Piliin nyo na lang na matalo financially. Mas malaki yung lugi nyo pag ang nawala sa buhay nyo tao, yung kanyang respeto, yung kanyang pagmamahal, at yung kanyang goodwill sa'yo. Mas malaki ang lugi mo nun kaysa mawala yung pera sa bulsa mo. Kasi ang pera na ibabalik yan Pero yung tinabangan na sa'yo, nagalit na, napakahirap nang ibalik yung goodwill na yon. Gusto nyo maging handa sa mga pangangailangan sa buhay? Have a good face value. Mukha mo palang kredito na dapat. Proverbs 22:1, a good reputation and respect are worth much more than silver and gold. Huwag kayong sisira ng pagkakaibigan, ng relasyon, dahil lang sa konting pera. O kahit pa sa malaking pera, mas makatutulong pa rin sa inyo ang taong gumagalang at nagmamahal sa inyo kaysa pera na nakuha mo nga pero nawala naman ang friendship. Proverbs 3:21-26. My child, use common sense and sound judgment. Always keep them in mind. They will help you to live a long and beautiful life. You will walk safely and never stumble. You will rest without a worry and sleep soundly. So don't be afraid of sudden disasters or storms that strike those who are evil. You can be sure that the Lord will protect you from harm. Ang Lord's protection, how does it come? Through the wisdom that God gives. Hindi naman yung may sumisibat sa'yo, haharangan ng Panginoon para huwag kang tamaan. Binigyan ka na niya ng karunungan noon pa para huwag kang lumakad doon sa lugar na may naninibat. O umiwas kang gumawa ng kaaway para hindi ka sibatin. Ang pagliligtas ng Panginoon, akala naman ng iba, laging literal, na eto ako nalulunod, Diyos ko, iligtas niyo po ako. Maraming Kristiyanong nalulunod. Paano ka nililigtas ng Diyos sa pagkalunod? Pag ginamit mong utak mo, na parang delikadong tawirin ito, hindi ka tatawid. Yun ang pagliligtas sa'yo. Hindi ko naman kailangan maligo sa excursion na ito. Sa bahay nila ako maliligo, titingnan ko na lang yung magandang view. Dahil balita ko, laging may nalulunod sa ilog na ito, sa dagat na ito. Maliligo ka pa ngayon, nalunod ka ngayon, tapos Diyos ko, ba't niyo ako pinabayaan? Ba't hindi kita pinabayaan? Binigyan kita ng wisdom, gamitin mo yon.
Sa bahay ka na lang maligo, kung hindi ka sure sa ilog na yan. Kesa uuwi ka, bangkay. Yung susuot ka sa panganib, makikipag-away ka sa matapang, kahit tama ka, sinaksa ka ngayon, tapos nung naghihingalo ka, Diyos ko, ba't niyo ako pinabayaan? Binigyan kita ng karunungan na huwag kang pumatol sa mga hangal. Pumatol-patol ka, anong gusto mo? Yun ang pagliligtas ng Diyos. Huwag kayong parang cartoon ang paningin nyo sa Diyos na tuwing may danger, ililigtas ka niya, bababa siya sa langit at ililigtas ka niya. Gamitin ang utak mo para hindi ka masuong sa panganib. At kung nasuong ka na, gamitin mo yung utak mo para ka makalabas doon. At kung ginamit mo ng utak mo at lahat-lahat, tapos nasuong ka pa sa panganib, doon ka humingi ng himala. Dahil may himala naman talaga. Pero huwag mong unang-unang hingin ay himala. Ang unang mong hingin, karunungan, para hindi ka mangailangan ng himala. You've got to respect God's laws, the laws of nature. Use common sense and good judgment. Para hindi ka masuong sa sobrang pangangailangan. Yung iba ang bait-bait, lahat ng kahuli-hulihang pera ay binibigay sa iba. Tapos pag nangangailangan sila, wala naman silang matanggap doon sa pinagbigyan na yon. Sabi mo, Diyos ko, bakit ganun? Binigay ko po sa Kanya. Sabi mo, bakit? Di ba kita tinuruan na mag-save ka? Di ba kita tinuruan na magtira para sa iyong sarili? Bakit todo-todo ka magbigay? Anong gusto mo ngayon? Ako maningil sa Kanya? Diyos ko, singilin niyo po yung nagpautang sa ipinautangan ko. Dapat kilatisin mo rin kung nagpapautang ka. At gaano karami, gaano kadalas. Hindi yung bigay ka ng bigay sa nangangailangan, tapos pag may kailangan ka, hingi ka ng hingi sa nagbibigay sa'yo. Nagnanakaw ka kay Pedro para magbigay ka kay Juan, tapos aasahan mo, pagpapalayan ka ng Diyos. Mga maling uri ng paniniwala. The wise person makes money. The wise person saves money. And the wise person gives money away to the deserving and sometimes to the needy. Pero ang tao, kahit gaano ka kabanal, ka-spiritual, dapat may pera ka. Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Yung mga nagkikristyanuhan, nagbabanal-banalang walang kwenta kunwari ang pera, kainin nyo ang verse na ito para maintindihan ninyo na mahalagang maghanap buhay. Yung mga iba magsaserve na lang ako kay Lord, hindi na maghahanap buhay. Pagkatapos yung anak mo, hindi mo mapag-aral. Yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo mapakain. Dapat mag-serve ka at maghanap buhay ka rin. Hindi puro yung emosyon ng pagsaserve, puro Diyos, na hindi naman yun ang hinihingi ng Diyos. Sabi nga niya, 6 days you shall work, and on the 7th you will rest. Kita niyo, gusto ng Diyos, nagtatrabaho tayo. Hindi mo kailangan lagi mag-full time sa Christian work. Ang dami-dami pang ekstrang oras para maghanap buhay. Ang dami nating nakikitang ganyan, magpapasya, isang spiritual, emotional decision, tatalikuran ng hanap buhay, biglang magmimisyon, mag-serve kay Lord, which is nice. Pero mabuti sana kung binata o dalaga, pero may taong may pamilya, may mga anak na papakainin, na damay ngayon sa iyong desisyon, yung mga batang hindi naman kasali sa usapan na yan. Pwedeng sabay. Hindi kailangang bitawan ng negosyo o ang hanap buhay para ka makapaglingkod sa Diyos. In fact, pwede kang gamitin ng Diyos kung saan ka negosyo, kung saan ka naghahanap buhay. Kumikita ka pa. Hindi gusto ng Diyos na maghirap ang kanyang mga anak. Maling theology yun. Na di bali, nagsaserve naman ako kay Lord. Hindi ganyan ang gusto ng Diyos para sa'yo. Gusto niya maginhawa ka. Masagana. At si Solomon na nakabatid ng lahat dahil pinakamatalino, sabi niya, money is the answer for everything. Huwag kang magbanal-banalan dyan. Kailangan mo rin ng pera. Kailangan kumita ka. Kailangan mag-ipon ka. Huwag mo lang kakalimutan magbigay sa nangangailangan at sa karapat dapat. The wise person gives money correctly. Kaya ano ang sabi tungkol sa babaeng naghahanap buhay, nag-i-invest, nagtatrabaho, nagbibigay sa charity? Proverbs 31:25. She is strong and graceful, as well as cheerful about the future. She is cheerful about the future. Sabi ng ibang version, she can laugh at the days to come. And you know why? Because she has money. Because she has goodwill. Because she has done good to many people. Because she has a credit line.
because she has face value. Alam niya sa panahon ng pangangailangan, isa o lahat sa mga yon makakatulong sa kanya. May investment siya, may ongoing income, may savings, may assets, may goodwill, may face value. This is God's will for you. Hindi na iiwasan ang pagdating ng mga pangangailangan, kasalatan, kahirapan, pero napapalambot ang bagsak, ang lagapak, kung tayo ay nag-iisip, nagpaplano, at may paghahanda. Nawa, kung tayo man ay abutin ng mga pangangailangan, masaktan naman ay hindi sobra. Lumaglag man ay may safety net. At mawalan man ng pera ay hindi naman nawawala ng mga taong nagmamahal sa atin, pero may respeto at tutulong pa rin kasi nagpakatino tayo sa buhay. Ama namin, turuan nyo kami ma-realize ang mga ito para matupad yung kalooban nyo para sa lahat na maging maginhawa, masagana, at masaya. Turuan mo kami, Panginoon, how to manage our resources. Lalo sa panahon na kami uso, maraming kita, maraming hanap buhay, turuan mo makapag-impok kami, makapag-invest, habang nagiging mabuti pa rin sa aming kapwa. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang mga bagay na ito, dahil hindi na iiwasan ang pagdating ng mga panahong tayo'y magigipit. Lord, bless your people with wisdom so that the difficulties that may come may be cushioned by wise preparation.